The long wait is over, Army! Discharged na mula sa kanyang military service si BTS member Jin. All smiles ang worldwide handsome nang salubungin ng iba pang BTS members. Bago niyan, yumakap din siya sa mga nakasama sa military service. Ang discharge ni Jin, timing sa anibersaryo ng grupo bukas. Sa unang anunsyo ng Big Hit Music, dadalo si Jin sa isang in-person event with armies. Si Jin ang unang miyembro ng BTS na na-discharge sa mandatory military service. Nag-enlist siya noong December 2022. Bilang pagdiriwang ng Araw ng Kalayaan, ipinalabas kagabi ang ilang pelikula tungkol po sa ating mga bayani. Layon niyan na mas maipakilala pa sila sa mga kabataan ngayon. Balitang hatid ni Katrina Son. Ginanap ang Cine Classics sa Quirino Grandstand sa Manila bilang parte ng mga programa sa Kalayaan 2024. Ang mga pelikulang ipinalabas dito ay iyong mga pelikulang patungkol sa mga bayani ng bansa at hirap na pinagdaanan nila para makamit natin ang kalayaan. Isa sa mga pinalabas ang pelikulang Bonifacio, ang unang Pangulo. Pinagbidahan ito ni Senator Robin Padilla sa direksyon ni Direk Enzo Williams. Ang pelikulang ito ay nagpapakita ng buhay at pakikibaka ni Andres Bonifacio para makamit natin ang kasarinlan. Napakahalaga sa lahat ng alam nila kung ano yung kasaysayan nila, kung ano yung ibinuwis na buhay ng mga bayani natin, kung ano yung pinaglaban ng mga bayani natin, ma-appreciate nila yung kalayaan na nai-enjoy natin. Ang direktor naman ng pelikula na si Direk Enzo Williams, sinabing paraan ito para mas makilala ng mga kabataan si Bonifacio. Marami raw kasi ang nakakaalam ng kanyang pangalan, pero iilan lang ang may alam ng ginawa niya para sa bayan. Ang pelikulang ito ay ginawa rin daw niya para sa mga susunod na henerasyon. Sabi ko, kailangan masabi yung storya. Mas madetalye sa tao kung ano talaga yung ginawa niya, contribution niya sa history. Yun yung parang naging inspiration ko. Ang mga kabataang nanood, marami raw natutunan sa naturang pelikula. Sa pamamagitan daw nito ay mas nakilala raw nila si Bonifacio. Maangas pala to si Andres Bonifacio, no? Walang hustisya yung ginawa sa kanya. Mahalaga po na malaman namin yung mga ganito, to know the past and magamit po namin ito, ma'am, to have a better future po and makatulong po sa ating Pilipinas. Bilang isang Pilipino, kailangan natin malaman kung ano ba ang kahalagahan ng ating kultura at ating sining sa pamamagitan ng mga pelikulang inahandog ng ating mga artista at mga tao na kapwa natin ding mga Pilipino. Katrina Son nagbabalita para sa GMA Integrated News. Sakop na rin po ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4Ps ang mga buntis at mga inang nagpapa-breastfeed. Inaprobahan niya ni Pangulong Bongbong Marcos kasunod ng pulong niya kasama ang NEDA, DSWD, DOH at iba pang ahensya. Pinaaral na ng Pangulo sa DSWD at NEDA ang mga numero para sa dagdag na ayuda. Inaasahang makatutulong yan para maiwasan ang malnutrisyon at stunting o pagkabansot ng mga bata, lalo na sa first 1,000 days. Kabilang na rin po sa makikinabang ang mga buntis at lactating women sa expanded 4Ps. Kaya naman pag-usapan po natin yan at ang sistema ng cash aid distribution sa mga LGU. Kasama po si DSWD spokesperson ASEC Irene Dumlao. Magandang umaga at welcome po sa Balitang Hali, ma'am. Magandang umaga, Ms. Connie, and of course, magandang umaga din po sa lahat ng sumusubaybay ng inyong pong programa. Happy Independence Day po. Yes, Happy Independence Day po. ASEC, kailan ho ba ipapatupad itong expanded 4Ps coverage kung saan kasama na nga po ang mga buntis at saka mga nagpapadedeng mga ina? Well, unang-una, Ms. Connie, nais nating banggitin na this is a welcome development for the DSWD being the lead nga po in social protection. Nire-recognize po natin na very critical yung first 1,000 days dahil dito po nag-uumpisa yung brain growth ng bata. Ito yung period na kung saan yung kanyang fundamental well-being ay nabubuo. Kung kaya nga irreversible yung epekto sa bata kapag ang kanyang kalusugan at nutrisyon ay hindi po nabantayan. Opo. Kaya mahalaga po yung pamumuhunan sa nutrisyon at pagbabantay nga po sa kapakanan ng mga ina, mga buntis, yung mga buntis na ina, sanggol, at yung maliliit na bata, bilang isang paraan po nga upang mas mapaunlad natin ang kanilang kinabukasan. So, Dun sa kailan po? katanungan kung kailan po mag-uumpisa,
ito po ay i-announce po ng DSWD dahil sa kasulukuyan, pina-finalize po natin I see. yung details nito. Meron na ho ba tayong alam kung magkano po ang dagdag dito? Well, gaya nga nyo ng nabanggit po nyo, pinag-uusapan ito ng DSWD, Wala DTM pa, at okay. NEDA upang matiyak kung magkano po yung cash grant na ibibigay po Okay. natin sa kanila. Pero pagdating ho sa sistema, doon ho talaga kailangan maplansya ng husto, di ba? Paano ho natin masasala kung qualified nga ba o hindi at masisigurong mapupunta talaga doon sa mga totoong nangangailangan po ang ayuda? Well, okay. Ang 4Ps program naman po, yung ating National Program Management Office, may ginagamit tayong beneficiary system na kung saan natutukoy natin kung sino yung mga miyembro ng isang household at nasasala natin kung sino po yung mga household na merong buntis at sino po yung may mga anak na 0 to 2 years old. So sila po yung ating imo-monitor dito sa program and sila po yung titiyakin natin na ma-assist nga po and mababantayan na makapag-comply doon sa conditions ng program na maiseset po para sa kanila. Opo, dahil may mga, ito nga, recently lamang, may nagreklamong buntis po mula sa Davao del Sur na nakuhaan siya, hindi ba, ng kanyang ayuda mula ng na konsulta niya ito sa barangay, no? Paano hindi mauulit kaya yan? Well, unang-una, syempre, ang pinakamahalaga, and I think this is one of the mandates of the DSWD, yung talagang empower the poor, the vulnerable, and the marginalized. So, kinakailangan mabigyan natin ng sapat na impormasyon ang ating mga beneficiaries. Dapat malaman po nila na yung tulong ng gobyerno ay para po sa kanila at hindi dapat kunin o kaltasan inuman. Napakahalaga na when you inform them of their rights and encouraging them to assert it sa pamamaraan na tama at wasto, walang sino man po ang makakakuha noong mga assistance na ibinabahagi ng gobyerno po para sa kanila. Naayos na ho ba yung mga sinasabi ng problema na minsan nga may nagre-report po sa amin na yung mga ayuda na babawasan ho ng 20% pagdating po sa mga binibigyan nito. Kayo ho ba ay aware at na kung sakasakali na ayos na ho ba ito mga problemang ganyan? Well, Ms. Connie, ang mga assistance naman po ng DSWD, kapag hindi sinasagawa yung payout manually, binibigay po natin ito sa kanila sa pamamagitan nilang cash cards. Ngayon din po sinasaayos natin yung pamamahagi ng tulong through digital or electronic wallet. In this manner, matitiyak po natin na hindi po dadaan sa kamay ng ibang personalidad o individual yung tulong po na ating ipinapahagi. Diretso po na pupunta po o makakarating sa kanila through their respective accounts. Okay, so yung pangalawa po, Opo, go ahead. and of course, pangalawa, yung lagi nating rini-remind sa ating mga beneficiaries na kapag meron po mga ganyang cases o instances na may kumukuha po, nag-withhold ng mga cash grants para po sa kanila, i-report po kaagad sa DSWD dahil definitely the DSWD will look into the matter immediately. Okay, may hotline ho ba kayo na pwede nila hong tawagan? Tama, Ms. Connie. Aside from the official communication platforms of the DSWD, meron rin po tayong mga hotline numbers. Maaari po sila magpadala ng mensahe o maaari rin po silang tumawag sa bilang na 0917, hinahanap ko, 0917-110-5686 o 0917-827-2543 o sa numerong 0919-911-6200. So maaari po sila magpadala ng mensahe through this platform. Maraming salamat po sa inyong oras na ibinigay sa amin sa Balitang Hali. Maraming salamat din po, Ms. Connie. DSWD spokesperson ASEC Irene Dumlao. Ito ang inyong Regional TV News. Natagpo ang walang buhay ang isang negosyante sa Bawan, Batangas. Batay sa investigasyon ng PNP, mag-isa lang noon sa kanyang bahay ang 73 anyos na biktima ng patayin. Itinuturong sospek ang dating katiwala ng resort na pagmamay-ari ng biktima. Kabilang sa mga tinitiyang motibo ang tangkang pagnanakaw o personal na galit. Tinanggal kasi sa trabaho ang katiwala dahil daw sa hindi pagkakaunawaan. Nananawagan ang mga kaanak ng biktima sa sospek na sumuko na.
Iginiit na Police Regional Office sa Davao na nararapat lang ang dami ng ipinadala nilang pulis sa ilang property ni Pastor Apollo Kibuloy sa Davao City para magsilbi ng arrest warrants. Sabi ng PRO 11, kailangan ang maraming pulis dahil malawak ang mga pinuntahan nilang property at 6 ang pinapaaresto ng korte. Nilinaw rin ng pulisya na 6 lang na Kingdom of Jesus Christ members ang inaresto nila sa Glory Mountain. Taliwas sa sinabi ng KOJC na 9 ang inaresto. Sabi ng pulisya, may nirescue rin daw sila na 2 menor de edad sa nasabing property. Sumagot ang PRO 11 matapos kundinahin ng KOJC ang anilay labis at overkill na paraan ng pagsisilbi ng arrest warrants. Nanawagan din si Vice President Sara Duterte ng maayos at makataong pagpapatupad ng batas at para sa bise, magulo ang pagsisilbi ng arrest warrant kay Kibuloy na sanhi raw ng questionableng pagpapakita ng labis na puwersa. Una na ang kinundinan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na nagsisilbing KOJC Administrator ang aniyay kalabisan sa operasyon ng pulisya. Mabibilis na balita po tayo. Patay ang isang rider matapos pumailalim ang kanyang motorsiklo sa isang bus sa southbound lane ng EDSA Magallanes sa Makati City. Ayon sa ulat ng Super Radio DZBB, sakay ng motorsiklo ang biktima nang masagi siya ng isa pang motorsiklo. Sa lakas ng impact, sumemplang ang motor ng biktima at nagulungan yun ng bus. Nasa kustodya na ng mga pulis ang driver ng bus habang patuloy ang investigasyon. 19 ang sugatan matapos sumalpok ang isang pampasaherong jeep sa isang poste sa Taytay, Rizal. Bago ang insidente, nahagip din ng jeep ang 4 na motorsiklo. Ang driver ng jeep tumakas pero sumuko rin kalaunan. Maaari siyang maharap sa karampatang reklamo. Tumangging humarap sa kamera ang kaanak ng operator ng jeep pero nakikipag-ugnay na sila sa pulisya para makipag-areglo sa mga sugatan. Sasagutin din nila ang gasto sa ospital ng mga biktima at pagpapaayos sa mga nasirang motorsiklo. Inspirasyon ang hatid ng isang lalaki mula po sa Florida Blanca, Pampanga. Sa kabila kasi ng kanyang kondisyon, for the go pa rin siya sa kanyang dream destinations. Ito ang patikim sa kanyang adventures. Piliin mo ang ganda ng kalikasan sa kabila ng kapansanan. Yan ang motto ng PWD mountaineer na si Bob Torato. Hirap man sa paglalakad dahil sa kanyang club foot, love na love pa rin ni Bob ang travel adventures na akit na niya ang highest peak sa Luzon na Mount Pulag at iba pang sikat na tourist sites. Extra challenge man sa bawat hakbang, motivated si Bob dahil may mga nai-inspire daw siya. Viral ngayon ang kanyang adventure vlogs. Bob, saludo kami sa inyong determinasyon na certified. Wow! Kapuso, para sa mga maiinit na balita, mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso naman abroad, subaybayan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.